Mga kapatid, muli po, nandito ko sa inyong harapan. Kagaya ng dati, lagi kong binabanggit sa inyo, ako'y sinugo ng ating Ama dito sa huling araw na hindi kailanman magsasawa na iparating sa inyo ang mga bagay na kinaroroonan ng katotohanan at ikabubuti, ikagagaling, ikatitibay, kaligtasan, at higit sa lahat mga kapatid, ang pangako ng ating Ama, ang buhay na walang hanggan. Walang sawa ako dyan mga kapatid sa ganyang gawain, dahil yan ang aking tungkulin na kakambal ko na, at hindi kailanman kami maghihiwalay niyan. Yan tungkulin na yan mga kapatid. Yan ay walang hanggan yan, yung tungkulin ko na yan. At yan ay kailangang maganap. Yan ay hindi maaaring hindi maganap, dahil ang ating Ama ay kailanman na hindi nagsisinungaling. Maawain lang kasi ang ating Ama kaya yung mga salita niya noon pa na susunugin ang mga lupa, ang mga kasalanan ay mawawala na, ay nagtakda siya ng araw kasi mga kapatid At yun ay niintay nga yun ng mga hintil, mga Hudyo, yung araw na yun. Ay hindi nga alam kung ano. Ngayon, ipinaalam sa akin yung ano yung araw na yun. May nagpapaliwanag din ngayon na alam nila na ito yung huling araw dahil yung mga palatandaan nga mga susunog, yung mga lupa na puno ng Diyos-Diyosan, yan yung mga matutuyo, mga susunog, yung mga lugar na yun mga kapatid, puno ng mga Diyos-Diyosan. Dito sa amin mga kapatid, kung may Diyos-Diyosan ka at naniniwala ka dito, dalahin mo dito, susunugin natin dahil yan ay utos ng ating Ama. Kailangan yan ay mangyari. Dahil yan ay hula. Sinasabi ng ating Ama, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Para tayo maging mapalad, tuparin natin mga kapatid. Ayan, sa inyong lahat ng mga nakikinig, mula pa noon at hanggang ngayon. At sana mga kapatid, hanggang sa walang hanggan, sumunod kayo at manatili lang na nakikinig sa palatuntunan ito ng ating Ama. Sa inyong lahat, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari, ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama ay sumaatin ng lahat. Siya nawa. Siya nawa. At ito mga kapatid, yung ating topic na naman ngayon. Dahil ito yung mga nauna, kung inyong natatandaan, yung mga pangitain o palatandaan o kahulugan, kung ano yung makikita mo sa isang bagay, ay kahit hindi mo alam kung ano yung pangalan, ay malalaman mo kung ano siya, kung anong uri siya, dahil lahat ng bagay mga kapatid may palatandaan. Iniwala ba kayo doon mga kapatid? Lahat ng bagay mayroong palatandaan, o sa Tagalog na malalim ay pagkakakilanlan. May marka. Lahat ng bagay mayroong pagkakakilanlan. Sa tao, malalaman mo na kung sino ang mga anak ng ating Ama. Malalaman mo yung mga mapagpakumbaba. Hindi mahilig makipag-away. Hindi adik sa alak. Diba? Hindi madaya, walang kasinungalingan, may takot sa Ama,
Kung anong utos ng Ama, palaging nandun siya. Yun yung mga palatandaan na ikaw, sabi sa banal na kasulatan, ay anak ng Diyos. Puro kapayapaan ang nakikita mo sa Kanya. Hindi marunong makipag-away, gulo. Wala siya, malayo siya sa kaguluhan. Kahit siya ginugulo, hindi siya gumaganti ng kaguluhan. Kahit masasama ang salita ng mga naririnig niya, masasama ang pinapakita ng kapwa niya, puro mabuti pa rin ang kanyang ginagawa at ganun din yung makikita mo sa kanya. Dahil yun kasi ang utos ng ating Ama. Sabi ng ating Ama, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Ngayon, kung ikaw ay anak, kilala mo ang Ama. Kung kilala mo ang Ama, alam mo ang kanyang utos. Yun ang utos ng ating Ama. Ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, ang gusto mo sa sarili mo, maging mabuti ka. Palaging payapa saan ka man pupunta. Ayaw mong mamatay dahil sabi ng Ama ay ingatan mo ang iyong buhay. At higit sa lahat, palagi tayong manalangin na ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Hindi mananalangin tayo na ayon sa ating kalooban. Magdadasal tayo yung gusto ng ating Ama. Diba? Piliin natin kung ano yung gusto niya at mababasa natin kung ano yung kanyang mga gusto, yung kanyang mga kalooban. Dahil diyon, ilang mensahe na kasi mga kapatid na ang ating palaging topic at pinapaliwanag sa atin ng ating Ama ay yung mga palatandaan. Diba? Kung ano yung makikita natin sa isang bagay para atin silang makilala. Ayan. Marami na mga kapatid yung mga ipinarating natin. Ito nga, sa dami ng mga nakasulat, hindi ko mabuklat sa ngayon. Mga taong tapat. Yun, di ba? Mayroon tayong mga ganun. At ito nga, sa ngayon, mga kapatid, ito yung isa na naman na palatandaan na dapat nating malaman. Dahil nga tayo ay, sabi ng ating Ama, tayo nasa tahanan ni Satanas. Na tayo nasa luklukan ng Diablo. Dito sa sanlibutan, tahanan ni Satanas. Dahil yung mga nangyayari kasi at nakikita natin na naririnig na karamihan, mga kapatid, ay hindi pinag-uutos ng Ama. Diba? Yun ang laganap. At lahat ng hindi pinag-uutos ng Ama na ginagawa ng tao, malinaw. Yan ay mula sa Diablo, mga kapatid. Dahil pag anak ka ng Diyos, lahat ng kanyang utos, yun ang sinusunod mo. Pag hindi ka na niya anak, kaninong anak ka sa pakiwari mo? Dalawa lang ang naglalaban, mga kapatid, mabuti at masama. Pag sinunod mo ang utos ng ating Ama, ikaw ay mabuting tao. Pag kinontra mo naman yung utos niya, hindi ka umayon sa kanyang mga kautusan, ikaw ay masamang tao. Dahil ang kabutihan at kagandahang asal
ay sa ating Ama lang nagmumula. Yun, kagaya sabi niya, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo mga kapatid. Sino yung sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sino yung gumagawa ng rebulto? Hindi pinag-uutos ng ating Ama, ay laganap buong mundo. Sino yung mga kapatid? Sabi ng ating Ama, masusunog yung may mga Diyos-Diyosan. Matutuyo ang lupain niyan. At yung mga bangkay ng mga sumasamba dyan ay kasama ng mga Diyos-Diyosan na masusunog. Kahit ang sulok ng mundo, Diyos-Diyosan ang pinararangalan ng tao. Mga pangdadaya na yan, mga panglalamang. Napakarami ang mayayaman mga kapatid, pero higit na marami ang mahirap. Ano nila yung kayamanan na yun? Sabi ng ating Ama, ipamahagi mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Pinautos niya eh. Pag hindi mo maipamahagi ang iyong kayamanan, hindi ka makakasunod sa Kanya. Kaya kung ikaw ay namumuno sa isang relihiyon at ikaw ay isang mayaman mga kapatid, tingnan mong mabuti ang iyong nasasakupan. Tingnan mong mabuti ang iyong pastulan, iyong mga kawan. Dahil kagaya ng unang mensahe ko nga, mayroon yung mga sikat at mayayamang relihiyon na ang kanilang mga kawan, kanilang mga kagrupo ay ibang relihiyon ang tumutulong. Nakita ko yan mga kapatid. Dahil ako, ginawa ako ng Ama na anak ng ilaw, dahil siya ang ilaw eh. Siya ang ilaw ng sanglibutan. Kaya yung anak ng ilaw ng sanglibutan ay ilaw din yan ng sanglibutan mga kapatid. Dito makikita mo ang lahat ng kaliwanagan na kinakailangan ng tao. Maging masipag sana tayo. Kung tayo ay mayaman, maging masipag tayo sa pagtulong sa ating mga kapatid, sa ating mga kawan, mga kapatid, yung mga sumusunod sa atin. Dahil yan ay nakasulat eh. Kailangan talaga tulungan mo eh. Kung ano ang kinakain mo, ikaw na may pinuno sa isang organisasyon o relihiyon, kainin niyo lahat. Pakain mo din sa kanila. Hindi ikaw umihiga ka sa kayamanang napakalaki eh. Yung mga kapatid mo naman, karelihiyon mo, nahihiga sa lupa. Pag umulan, nababasa. Pag uminit, naiinitan. Yung isang pilay na kuwan mga kapatid, hindi ko nababanggitin ko ano yung relihiyon. Baka ma-high blood pa yung may-ari ng relihiyon. Sabihin, sinisiraan ko. Ito hindi ako marunong manira dito mga kapatid. Ako ay nag-aayos, hindi ako naninira. Inaayos kung ano yung mga kasiraan. At ang nakapagpapaayos at nag-aayos ng lahat ng kasiraan ay ang mga salita lang ng ating Ama. Walang ibang tagapag-ayos dahil ang mga salita niya ay mabuti. At lahat ng mabuti, yan ay maayos, mga kapatid. Yun nga, yun nandun sa Kawikaan nababanggit mga kapatid. Kawikaan 27-23. Kita nyo, mababasa natin tungkol sa may mga katungkulan. Kawikaan 27-23. Madilim ka, mga kapatid, madilim dito sa amin yun, brown out. Kahit na generator, wala kami maibili. Ganun kahirap yung huling sugo mga kapatid. Pero tandaan nyo mga kapatid, sinasabi ng ating Ama, binabago ko ang lahat ng bagay.
Ang pagkaalam kasi ng karamihan mga kapatid, pag ikaw ay mayaman, pag ikaw ay mataas ang pinag-aralan, pagka ikaw ay magandang lalaki, magandang babae, ay nasa kanya na yung katotohanan. Nasa kanila na yung kaligtasan. Wala doon mga kapatid. Ang katotohanan at kaligtasan ay nasa mga sumusunod sa utos ng ating Ama, mga kapatid. Siya nawa. Ano man ang lahi mo, ano man ang kulay mo, pag sumusunod ka sa utos ng ating Ama, andun yung katotohanan at kaligtasan, kagalingan, karunungan, andun. Naipon-ipon lahat doon mga kapatid. Pero pag masuwayin ka, kahit ikaw ng pinakamagandang tao sa buong mundo, ikaw ng pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi ka pa rin maliligtas mga kapatid. Dahil inuulit ko, ang kaligtasan nasa pagsunod sa kautusan. At ito nga yung Kawikaan 27-23 na ating mababasa. Ano ating mababanggit dito? Ayan, basahin natin. Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan. At tingnan mo mabuti ang iyong mga bakahan. Magmasipag ka, baka tinatamad kasi kayong mga mayayaman na founder ng mga relihiyon. Ako mga kapatid, hindi ako founder dito. Hindi, napaalala ko lang sa inyo, hindi ako founder dito. Ang founder dito, ang aking Ama, na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Hindi ako founder dito. Siya ang nagsabi sa akin na ganito ang gawin ko. Ipakita sa tao. Sabihin sa tao sa kanilang pandinig. Ipakita sa tao sa pamamagitan ng gawa. Ang kanyang kalooban, mga kapatid. Yan, tandaan mabuti. Ang kalooban ng ating Ama, sabihin sa pandinig ng tao kung ano ang utos ng ating Ama. At ipakita mo na ikaw ay inutusan ng Ama, na ikaw ay sumasampalataya nga sa Kanya, sa pamamagitan ng mga gawa na ginagawa mo na ipinagagawa ng Ama sa iyo. Ano nga nyo, kapatid? Siya nawa. Ayan, kaya sabi nga niya, andito sa Kawikaan, magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan. Baka tinatamad kayo pa rin pumunta dahil malayo, di ba? Tapos yung bahay nila ay butas-butas. Diba? Nandun sila sa squatter. Ay nakakatamad pumunta doon, di ba mga kapatid? Ay kung ikaw ay mayaman, ay talagang tatamadin ka pumunta doon. Dahil ang bahay mo ay marmol lahat. Yung loob, mga naka-tiles. Tapos yung sasakyan mo ay talagang napakagara. Eh pupunta ka ba naman sa bahay na butas-butas? Pero kamiyembro mo. Yun ang tumutulong na nagpapaangat sa pamumuhay mo. Pero hindi mo natutulungan sa kanilang pamumuhay. Kaya tulungan nyo mga kapatid, yung mga gano'n. At pag-aralan nyo mabuti ang kalooban ng ating Ama. At dito nyo matatagpuan yun, ang kalooban ng ating Ama. Wala ditong pinipiling tao. Ano man ang relihiyon mo, kung gusto mong pumunta rito, tanggap ka, huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Dahil pag pumasok ka rito, mawawala ang takot mo. Pag hindi ka pumapasok dito, matatakot ka. Pag hindi ka punta rito. Pero pag nandito ka na, mawawala ang takot mo, mga kapatid. Dahil dito protektado ka ng Ama, saan ka mong pumunta. Ligtas ka, saan ka mong pumunta. At lahat ng kinatatakutan mo ay mababaliktad. Sila ang matatakot sa iyo. Mapapahiya silang lahat. Yan, gaya yung kawan ay dito mga kapatid. Pinapatingnan sa akin.
Pag meron ng walang makain, yung isang tinapay, paghati-hatian namin yan. Siya nawa. Binabahabahagi namin yan. Yan ang tunay na gawain ng lingkod ng ating Ama. Kagaya ginawa ng ating Panginoong si ilang tinapay ang pinagputol-putol niya, pinamahagi niya sa ilang libong tao. Diba? Pinakain niya sa kabila ng ang ating Panginoon na siya may-ari ng lahat na nakikita at hindi nakikita. Pinakamayaman yan sa ibabaw at sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng tubig, sa hangin, lahat. Siya ang pinakamayaman dahil linikha niya ang lahat eh. Pero wala siyang bahay, mga kapatid, dito sa lupa. Wala siyang binagyayabang na bahay. Pero nasa kanya ang buhay, kahit wala siyang bahay. Siya nawa. Diba? Anuhin mo, mag-araan yung bahay, mag-araan yung paumuhay. Kung mawawala naman yung buhay. Iba ang makikinabang mo, yung susunod, mawawala din ang buhay. Kaya pag-aralan natin mabuti, mga kapatid, at dito kayo mag-aral. Hindi pinagbabawal dito yung pag-aaral sa kung ano-ano yung universidad. Pero ang dapat na pag-ukulan natin ng pansin, itong aral na nandito, mga kapatid. Dahil dito ka magkakaroon ng lakas. Haba ang buhay mo dito hanggat gusto mo. Hanggat gusto mo mabuhay dito, bubuhay ka. Pagsawa ka na sa pamumuhay mo, sabihin mo lang sa Ama, kukunin na yung buhay mo. Magsasawa ka na. Pero hanggat gusto mong mabuhay, mabubuhay ka rito, mga kapatid. Kaya ang pangako ng ating Ama dito, buhay na walang hanggan. Yan yung isa na binabantayan dito, mga kapatid. At yung mga katotohanan, yan binabantayan dito, yung mga kawan at pinapamahagi kung ano yung mga katotohanan. Yun, may mga palatandaan lahat ng bagay. Diba? Binanggit natin dyan. At ito rin yung palatandaan ng hindi mamamatay. Kita nyo, ando sa Juan 11:26. Tingnan yung mga kapatid. Kaya nabangig ko kanina, mabubuhay ka dito hanggat gusto mo. Hanggat sumusunod ka. Buhay ka dito. Juan 11:26. Ito yung isang paraan, mga kapatid, para magtamo ka ng buhay na walang hanggan. Marami na tayong nabanggit ng mga rekado pa ng upang tayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Ito pa yung isa. Palagi na rin natin nababanggit, ipapaalala naman natin. Dahil yung mismo na mga nandito nakatutok ay nakakaligtaan. Yung mga ibang gawain, kayo pa kaya na hindi nakikinig lang. Diba? Mas higit na dapat sa inyo ay paalalang palagi. Juan 11:26, yung palatandaan ng mabubuhay. 11:26. Juan 11:26. Ayun. Ito, basahin na natin. Juan 11:26. At ang sino mang nabubuhay, bakit ganyan mabuti, at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Yan, sinasampalatayanan mo ba ito? Yan ang tanong. Siya nawa. Yan. Napakalinaw, ito salita ng ating Panginoong si Isa. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinungaling ba ang ating Panginoon? Sa Kanya'y walang kasinungalingan, mga kapatid.
walang kalikuan sa Kanya. Bakit ko sinabi yun? Anong patunay? Ayun, basahin natin doon sa Kawikaan 8:8 na walang kalikuan sa Kanya. Hindi sinungaling ang ating Panginoon. O, doon sa Kawikaan 8:8. O, yung kayong mapapangiti mga kapatid dahil yung 8:8 ay title ata na yung kanta yan eh. Yan. Kawikaan 8:8. Basahin na natin. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Lahat ng sinalita ng ating Panginoong si Isao Ama ay matuwid. Katuwiran. Walang suwail ng mga salita niya. Lahat ng salita niya magaganap. Susunod at susunod. Hindi suwail. Di kagaya ng tao na suwail. Inutusan gumawa ng ngayon. Sisimulan ngayon. 3 araw. Sa ika-4 na araw, ika-5 ay hindi natutuloy. Yun yung mga suwail. Pero ang utos ng ating Ama, yung mga salita niya, yan ay tuloy-tuloy. Hindi yan nagbabago, mga kapatid. Kaya nga binanggit niya dito sa Kawikaan 8:8, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Matuwid. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Kita nyo, walang liko sa kanyang mga sinalita. Walang suwail. Kaya magaganap. Kaya yung binanggit natin kanina, doon sa 26. Ay, 11:26 mga kapatid. Ayan, pasensya na mga kapatid. Dahil yung 8 nga pala, yung Kawikaan. So, yung 11:26 ng Juan, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Kaya tayo mga nabubuhay ngayon mga kapatid, sumampalataya tayo sa Kanya, lalo na sa Kanyang bagong pangalan. Dahil yun doon ang kaligtasan mga kapatid. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan. Ibig sabihin, iisa lang yan mga kapatid. Walang iba. Iisa. Pag sinabing iisa, one. Number 1. Hindi isa lang. Kaya ang pangalan ng ating Panginoon dito ay si Isa o Ama. Walang iba, nag-iisa. Yan ay pangalan na higit sa lahat ng pangalan, mga kapatid. Ito palagi kong binabanggit, sana naunawaan nyo. Sana naunawaan yung mga bagay na ito. Dahil ito ay ito nga yung sabi natin, mga salita na may pangako. Dahil marami na yung mga nagsalita, nangaral at nangako na mayroong buhay na walang hanggan, pero sila rin ay nangamamatay mga kapatid. Dahil hindi binigay sa kanila ng ating Ama nung mga panahon na yon yung katotohanan. Dahil yung katotohanan ay sa huli, mga kapatid, sa huli lalabas. Dahil alalahanin yung sinabi ng ating Ama, may mga mauuna na siyang mahuhuli. At yung mahuhuli ay siyang mauuna. Kaya binanggit din niya, ako ang una at ang kasama ng huli. Naalala yun mga kapatid, naalala yung mensahe na yun. Kung ikaw ay laging nanonood nun, at hanggang ngayon, alam mo yung binabanggit ko. Yan. Dahil nga, tinamo ng mga tao, yung kamatayan na yan, dahil nga sa hindi pagiging tapat
Dahil ito may bababasa tayo dun sa Hebreo 7:23 hanggang 28. Hebreo tayo mga kapatid, tingnan natin. Hebreo, yung kanina, 7:23. 7:23 hanggang 28. 23 hanggang 28 ng Hebreo. Hebreo 7. Yan. Hebreo 23 hanggang 28. Kita nyo mga kapatid, ito yung nangyari sa sa mga tumanggap ng kamatayan sa kabila ng may pangako ang ating Ama na buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, yung mga namamatay, yun ay walang pananampalataya mga kapatid. Dahil yun ang sabi niya kung sasampalataya ka sa Kanya, mabubuhay ka kailanman di ka mamamatay hindi mo matitikman ng kamatayan. Ngayon, kung ikaw ay namatay, ibig sabihin, may pananampalataya ka pero baog. Hindi nanganak, hindi nagbunga yung pananampalataya mo. Dahil ang bunga ng pananampalataya ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Siya nawa. Kaya baog yung pananampalataya na sinasabing may buhay na walang hanggan, tapos siya ay namatay. Yun yung pananampalatayang baog. Wala yung gawa. Dahil ang pananampalatayang baog, pananampalatayang walang gawa ay baog mga kapatid. Hindi nagbubunga o hindi nanganak. Hindi, ang alam naman nila ay hindi dumadami. Wala sa karamihan mga kapatid yung pagsunod sa utos. Kung marami kayo, akala nyo ligtas na kayo mga kapatid. Tandaan nyo mabuti, kakaunti lang ang maliligtas. Siya nawa. Hindi marami. Yung iba natutuwa dahil napakarami sila kami ang pinakamarami sa buong mundo, itong relihiyon namin. Hindi nila alam yung utos kakaunti lang ang maliligtas. 144,000 lang. Ayan, pupunta tayo dyan mamaya mga kapatid. Ito, yung Hebreo 7:23-28. Basahin natin kung anong nilalaman ito. Sinulat lang natin kanina ito. Hindi natin alam kung ano. Tunay na kahulugan. Hindi pa natin basahin na lang natin para malaman natin. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote. Saserdote mga kapatid, yun yung tawag doon na pari sa ngayon mga naghahandog daw ng tataas nung yung saro yung baso na ginatas ka tapos idiinom. May ostya ba yun tawag doon, sinusubo. Siya nawa. Yun ang mga saserdote, pari, ang ang kahalintulad, mga naghahandog. Pero mayroong tunay na saserdote at mayroong peke. Kagaya din yan ng mga kapatid, mga cellphone. Mayroon yung original na cellphone, mayroon yung local. Ganon din sa tao. Mayroon yung tunay na naglilingkod at mayroon yung peke na naglilingkod. Yung tunay na naglilingkod, alam mo yung 10 utos, mga kapatid. Tunay na lingkod ng ating Ama. Yun yung tunay na saserdote. Alam mo yung utos, 10 utos at ginagawa mo. Tinutok mo. Yun yung tunay. Kaya ito, at katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila sa pagpapatuloy. Tingnan mo. Bakit namatay? Saserdote na nga. Hindi nakapagpatuloy. Marami ang bilang dito
sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote. Sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Yan, yung mga nangangaral ng salita ng ating Ama. Diretso natin. Datapat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ito yung tinutukoy dito ang ating Panginoon na si Isa. Dahil dito naman, siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila sapagkat nararapat sa ating ng gayong dakilang saserdote, banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga anghel. Ayun. Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote. Una-una'y patungkol sa kanyang sariling kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Siya nawa. Naglalagay na yung mga yung sumpa ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Yung sumpa, pag hindi ka tinamaan ng sumpa, ay sabi ng ating Ama ay mga mamatay nga kayo ng dahil sa inyong kasalanan. Kaya pag ang tao ay namatay, ibig sabihin dahil sa kasalanan. So, research nyo, mga mamatay. Kanino ba yan? Natanda nyo, yung makakuha. Ang ikinamamatay ng tao, ang dahilan ay ang kasalanan, mga kapatid. Tanyo, kung natin sandali para malaman natin, mga mamatay, ilan? Kanya na. Tutuloy ko lang to. Sabihin nyo sa akin saan nyo natagpuan. Ayun. Kanina, dahil mahaba yung oras mga kapatid. Ituloy ko lang itong ating binabanggit. Ito nga, doon dahil sa kamatayan na binabanggit natin, hindi nakapagpatuloy yung mga saserdote. At ang ikinamamatay ng tao ay dahil sa kasalanan. Dahil nga doon sa doon sa dito mga kapatid, sa Roma. Sa Roma 5:14. Tingnan nyo mga kapatid, sa Roma, punta tayo sa Roma 5:15. 12. Simulan natin ang Roma 12.
5:12 hanggang 17. Roma 5:12. Five 12 hanggang 17, mga kapatid, tingnan nyo yung kung bakit ang tao ay namamatay. Hanggang 19. Mahaba tayo dito, mga kapatid. Di bale, basta sana maunawaan nyo ito. Roma 5:12 hanggang 20. Ito, kung bakit ang tao ay namamatay. At saan nagsimula ang kasalanan na ikinamamatay ng tao. Ito, basahin natin. Kaya kung paano nga na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. Malinaw, mga kapatid. At sa ganito ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala, mga kapatid. Alam mo? Kaya malinaw, kung ikaw ay inaasahan mo na ikaw ay mamamatay dahil may nagsasabi nga na lahat daw ay mamamatay. Bakit? Lahat ba ay nagkasala? Lahat ba ay talagang tuloy-tuloy na magkakasala, mga kapatid? May kautusan. Para huwag kang magkasala, kung ayaw mong ikaw ay mamatay, huwag kang gumawa ng kasalanan. Dahil ang kamatayan ay nasa paggawa ng kasalanan. Diba? Ituloy pa ba natin? O dito hanggang dito lang? Ito isang malinaw. Ituloy natin. Sinawa. Ayun. Lahat ay nagkasala, kaya lahat ay namamatay. Ito, nandito. Tandaan nyo mabuti ito. Dahil marami nagsasabi na may buhay na walang hanggan, pero bakit ang lahat ay namamatay? Dahil sa kasalanan, mga kapatid. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Nalaman mo yung utos, sundin mo. Pag hindi mo sinunod yung utos, nagiging makasalanan ka, mga kapatid. Tuloy natin. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad ng pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyong darating. Dahil may huling Adam, mga kapatid. At ito nagsasalita sa harap niyo, mga kapatid. Yun din ako, mga kapatid. Sinawa. Ako ang huling Adam, ako yung propeta kagaya ni Moises, ako yung anak ng tao, ako ang sanga ng Panginoon. Naipon lahat sa akin kasi sinasabi ng ating Ama, ibubuhos ko sa lahat ng laman ng aking espiritu. Sinawa. Lahat, si Adam, si Moises, si David, si Elias, yan ang nagdala sa kanila ay mga espiritu. Yung Espiritu Santo ang nagdala doon na mula sa ating Ama. Kaya ang lahat na napunta kay Adam, kay Moises, doon sa mga nabanggit ko, mga kapatid, ang lahat ay napunta sa akin. Naipon sa akin. Kaya ang lahat ng nilalaman ng kasulatan, lahat ng lihim dito, kung ano yung mga dapat gawin, ikaliligtas, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ipinaalam sa akin ng Ama. Hindi ko ito nalaman.
ipinaalam sa akin ng Ama. Dahil kung ito'y nalaman ko lang, sarili ko lang na kagustuhan. Ito ay kagustuhan ng Ama na ipinaalam niya sa akin, mga kapatid. Dahil inuulit ko sa inyo, wala po akong pinag-aralan, mga kapatid. Pero natuto lang akong magbasa at sumulat. Dahil sinasabi ko nga, matuto ka lang bumasa at sumulat, napakalaki na ang tsansa mo para ikaw ay maligtas. Siya nawa. Yan, asan na tayo? Adam, ano kay Adam? 15 tayo hanggang sa 20. 20 ba? Siya nawa. Ay, 19 hanggang 19. Datapot gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Ayun, sumuway kasi si Eva eh. Yan, yun yung sinasabi dito na sumuway na isa at idinamay si Adan. Kaya sinasabi na ito, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Dahil sabi ng ating Ama kila Eva at Adan, huwag kayong kakain ng prutas na yan, na kayo mamamatay, ika niya. Ay sumingit naman yung diablo nung wala na yung Ama. Ay hindi kayo mamamatay, kainin niyo na. O, hindi, pero hindi sinabi ng Ama na biglang mamamatay. Basta sabi niya, kayo'y mamamatay. Ay ang pagkaalam naman kasi nung Eva at saka si Adan, na pag kumain, biglang mamamatay na parang nalason. Ayun pala ang mitsa para kainin ng kamatayan ang tao. Hindi mananatili sa yung buhay. Diba? Kaya nung kinain nga, nagsimula yung kamatayan. Ito yung nakasulat dito. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubhapang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Isa. Yun ang tawag natin dito, mga kapatid. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumarating sa isa, sa ipagdurusa. Datapot ang kaloob na walang bayad ay dumarating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubhapang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Ayan. Sa pamamagitan ng isa na ang pangalan niya noon ay Jesucristo. Yan, sa pamamagitan ng isa. Ay kailangan tayo ay mananagana sa biyaya sa pamamagitan ng isa. Yun ay kung ikaw ay nananatili na sa kanyang mga utos. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. At kayo ay sa akin. Dahil sa kanyang lahat ng bagay. Pag ikaw ay naging kanya, at siya ay sa iyo, kung ano yung bagay na nasa kanya, nasa ating Panginoon, talagang nasa iyo rin. Dahil kasama niya tayo. Saan tayo? Sa 18. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan,
Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Yan, tinupad ng ating Panginoon at pinag-uutos ng ating Ama. Kaya siya ay nag-iisa na nakatupad ng kanyang utos. Kaya tinawag sa banal na kasulatan na pag siya ay naghari na, ang kanyang maging pangalan ay isa. Yan, nasa Zacarias 14:9 mga kapatid. Dahil siya ay nag-iisa na tumupad ng utos. Kung ano yung kwan mo nga kung ano yung mga ikinikilos mo, yung ginagawa mo, at kung ano ang pangalan mo, na binabagay yun ng Ama sa ikinikilos mo, yung pangalan mo. Ngayon, pag ikaw may pangalang parang dakila, tapos yung ginagawa mo ay puro kalikuan, ay papalitan ng Ama yung pangalan mo. Hindi bagay sa iyo yung ganung pangalan. Ngayon, Jesus, pinanganak siya na Jesus, dinugtungan na ng tao ng Kristo. Bumagay yung pangalan niya nung panahon na nandito siya, Jesus Kristo. Dahil ang tinamo niya dito, ang nangyari sa kanya sa ibabaw ng lupa ay puro kahirapan, mga kapatid. Pinahirapan siya ng mga tao. Sa kabila ng siya maraming binubuhay, maraming pinapagaling na may sakit, bulag, binibigyan ng paningin. Ano ginawa sa kanya ng karamihan? At doon sa mga biniyayaan niya, binigyan niya ng pagkain, pinakain, pinadinamitan, binigyan ng panglakad, yung mga pilay, yung mga patay, binungay. Kahit isa sa mga yun, walang nagmalasakit nung siya ay ipinako na sa krus, mga kapatid. Walang nagmalasakit sa kanya. Nung panahon na yun, walang nakakilala sa kanya. Nung siya pinahirapan na sa krus. Kaya ang naging pangalan niya, hindi pa siya pinapahirapan, ibinagay ng Ama, Hesus Kristo. Ito ay kahirapan. Tama ba ako? Hesus Kristo. Siya nawa. Paghihirap, pagdurusa. Kaya nga pag panahon ng kahirapan crisis na naman ngayon. Crisis na naman. Kaya paghihirap, alam ng ating Panginoong si Isa na ganun ang mangyayari sa kanya. Kaya bagay doon sa kanyang pangalan yung mangyayari sa kanya. At yun ang kanyang tinupad, mga kapatid. Kahit alam niya siya ay maghihirap dahil sa pangalan Kristo. Kaya bumagay. Ngayon, may bago na siyang pangalan, Isa. Ang ating Panginoon, sa paghahari niya, kanyang pangalan na Isa. Pag sinabing Isa, hindi mo ito kayang pantayan, mga kapatid. Siya nawa. Uubiran mo ito, magiging 0 ka. Mawawala ka. Magiging 0 ka. Dahil ang nauuna sa 1, 0. Diba? Kung gusto mo itong ubiran, mawawala ka lang kapatid. 0 Ay 0, walang laman. Diba? Kaya Isa, o Ama, yan ay walang kapantay na pangalan. Dakilang pangalan yan, mga kapatid. Yan natin pinapaliwanag dito. Natapos na ba natin? Siya nawa. Yan. Yan yun yung ating ipinapahayag. Ngayon, yung nabasa natin kanina na Hebreo 7:28-23, saan tayo napunta kanina? Roma. Hindi nakalista ito, mga kapatid. Hindi nakalista ito sa ating pero pinabanggit ng
Espiritu Santo. Ayun. Kailangan sa ngayon, ganapin natin na tapat ang utos ng ating Ama. Dahil tayo ay kanyang tahanan. Tahanan tayo ng Espiritu Santo. Kailangan yung Espiritu Santo malagi sa atin. Ibig sabihin, yung kanyang mga salita nasa atin. Dahil pag hindi tayo nagpatuloy, ay hindi siya mananahan sa atin. Hindi tayo magpatuloy na kumapit sa kanyang mga salita, tuparin ng walang bulong-bulong. Hindi siya mamalagi sa atin, kagaya ng ating mababasa dun sa ikalawang Juan 1:9 hanggang 11. Nagsawa din yung Diablo. Sabi niya, talagang kahit madilim, tuloy pa rin, ilaw ko na lang. Ayan. Ikalawang Juan 1:9 hanggang 11. Ikalawang Juan ba talaga? Oh, tama, ikalawang Juan, mga kapatid. 1:9 hanggang 11. Wow. Tandaan mabuti. Isa lang pala to. Uno lang talaga eh. Uno 9 hanggang 11. Ayan, basahin na natin. Ikalawang Juan, kung nakuha niyo na. 9 hanggang 11. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni isa na ating Panginoon ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dalang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nadadamay o nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayan. Kailangan, pag nagpapatuloy ka, mga kapatid, ay yung aral na mga binabanggit natin, ay kailangan idala-dala lahat ng mga aral na ito, kagaya nitong ating babanggitin dito, mga kapatid, ngayon. Dahil kailangan alamin natin yung katotohanan para tayo ay huwag magkamali. Dahil ang tao ay lagi na lang nagkakamali. Diba? Ngayon, para huwag kang magkamali, makinig kang mabuti dito, mga kapatid, tandaan. Kita nyo, yung sa patotoo na sa Hebreo 3:10, na ang tao ay lahat palagi na lang nagkakamali. Ito nyo, hanapin uli natin, Hebreo 3:10. Ayan. Kita nyo. Mababasa natin, Hebreo 3:10. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. Itong lahing ito. At aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso. Ngunit, hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Hindi nakilala yung daan ng ating Panginoon. Walang nagmamalasakit sa ating Panginoon. Walang nananatili sa kanyang mga utos. Kaya sinabi niya nga dito, tayo ay kanyang sinumpa, ando sa 11. Na ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan na sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yung mga hindi nakapasok,
sa kapahingahan na pinagpapahingahan ng mga alagad ng isaw ama, yung hindi makapasok dito, ayun yung mga isinumpa ng mga kapatid. Ngayon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon dahil wala pa, hindi pa dumarating yung eksaktong bilang ng alagad. 144,000 lang ito mga kapatid. Sila yung hindi nagkakamali mga kapatid. Tingnan ninyo. Hello. Ito yung mga tao na may palatandaan na hindi nagkakamali. May mga tanda, kagaya nabanggit natin kanina, may mga tanda ng mga tao na hindi nagkakamali. Ayan, basahin natin yung Apokalipsis 14:1 hanggang 5. Hebreo. Ayun, sa cellphone, anong nakalagay dito sa Hebreo? Ano sa cellphone nyo? Anong nakalagay dito sa Hebreo? Hebreo, Apokalipsis, mga kapatid. Pahayag. Pahayag ba? Pahayag. Oh. Apokalipsis, pahayag. Ayun, sa inyo mga nakikinig sa cellphone mga kapatid. Yung Apokalipsis, dito sa Biblia, pagdating sa cellphone, pahayag. Sa huling aklat. Ngayon, ito yung mababasa natin at palatandaan na naman dahil yung mga palatandaan sinasabi natin dito mga kapatid para huwag tayong magkamali. At ito yung mga palatandaan ng mga taong hindi nagkakamali. Mababasa natin sa Apokalipsis 14:1 hanggang 5. Tingnan nyo. Ito lang, itong talata na ito ay kumpleto na ito sa araw na ito mga kapatid. 14, Apokalipsis 14:1 hanggang 5. Yan. Lagyan na natin ang 14:1 hanggang 5. Okay. Basahin natin na bilang panghuli sa mensahe natin mga kapatid ngayong araw na ito. At tumingin ako. At narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 100 at 44,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na waring isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Pero mo, yung awit na yun, yung 144,000 lamang ang matututo ng awit na yun. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabing awit na yon, yung awit na sinasabi, pag tayo ay nananalangin, na ayon sa ipinag-uutos ng ating Ama, ay walang pinagkaiba yun sa awit. Ngayon, yung panalangin na yun ay gagamitin natin ang kanyang pangalang Isa o Ama, yun yung napakagandang awit sa paningin ng ating Ama. Yun yung bagong awit.
Dahil nandun sa bagong awit na yon ang kanya ring bagong pangalan. Andun sa bagong awit. Dahil ito lang ang makakaalam. Yung iba hindi nila kayang dasalin ito, mga kapatid, itong dasal na ito. Kundi yung mga binili, 144,000. At darating kami dyan, mga kapatid. O ikaw man, magiging kasama ka rito kung masusunod ka rito, mga kapatid. Unawain mo itong mabuti. At ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae. Kita nyo? Parang masakit pakinggan ito sa mga babae. Sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero, at sa kanilang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, sino yung walang kasinungalingan at walang dungis na binabanggit ng ating Ama? Andito sa 1. 14:1. Kita nyo? Kung sino itong mga walang dungis na ito. Pag-aralan ninyong mabuti mga kapatid. Pakinggan ninyo, uulitin ko. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang Ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Siya nawa. Ang pangalan ng anak na siya nating Panginoon ay isa. Ngayon, sabi ng ating Panginoon na si isa, ako at ang Ama ay iisa. Kaya, ang isa o Ama ay iisa. Siya nawa. Isa o Ama, iisa lang yan mga kapatid. Isa o Ama. Ibig sabihin, ang isa at ang Ama ay iisa. Dahil sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya ang pangalan ng Ama at ng Anak ay nakakabit sa noo ng mga hindi sinungaling. Nakasulat mga kapatid, at sinasabi ng ating Panginoong si Isaw Ama, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Siya nawa. Hanggang dito muna tayo mga kapatid, at muli salamat sa inyong pakikinig at binigyan ninyo ng oras ang mga salita ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari. Ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama. At sa lahat ng mga nakinig, mga kapatid, nandiyan ba sila? Unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, at kay Gemaris, Kakatyan, sino pa ba? Si Florida, Pastor Helen Man, saan ka man naroon ngayon, palagi kang malayo sa amin, pero yan, hindi ka nakakalimot sa amin na yung mga kapatid. Palagi kang nanonood, nakikinig at sumusunod sa utos ng ating Ama. Ayan, salamat sa iyo at sa iyo ding pamilya, at sa lahat ng mga nakikinig, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari, ang kapangyarihan at karunungan ng ating Ama sa katotohanan at pag-ibig ay sumaati nawang lahat. Siya nawa at siya nawa.
At yan, mga kapatid, panoorin nyo lang ang patutuo at palagi kong binabanggit yan na ating binabasa sa Hebreo 10:28. Ayun, basahin nyo na lang. Sa Hebreo 10:28, kailangan ay ang patutuo. Yan mga kapatid. Hanggang sa muli, palain kayo ng Ama. Manood, pakinggan, at unawan. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama na Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinuko kayong huling araw na ang mga salita lumabas sa kanyang bibig na sinuko ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.